Mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong oliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagalaw mong sa diwa ng Obispong Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamunyang gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, na ikalimang buwan na ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur, ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at pinali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At tumalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula ng baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal.
Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga. Siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong pabayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko ang tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiya, tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay. Ngunit ako'y mabubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at naglakad na sumusunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya.
Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpiraso-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Yung ating pong pagbasa sa araw na ito, ito po tungkol sa himala ng tinapay. Dito po, pinakita ni Jesus na siya ay Diyos ng awa, Diyos ng habag. Kung ating pong tanungin o para sa mga biblical scholars, wala pong himala na nangyari tungkol sa tinapay. Ang nangyari po lamang ay himala ng pagmamahal. Dahil sa tinapay at isda, bitbit ng bawat isa, inipon at ibinahagi. Sa pagbabahagi, nagkaroon po ng pagmamahal. Kaya po mga kapatid, ako'y naniniwala sa himala. I believe in miracle. The first miracle that is essential in the life of man is the miracle of the heart. Kapag maantig ang puso ng bawat isa, doon nagsimula yung pagmamahal, yung kapatawaran, yung pagkakaisa, pagtutulungan sa loob ng ating tahanan. I believe in miracle. Miracle are deeds of love. Kapag tayo'y magmahal, magkaroon po ng himala. At kapag lalo tayong magmahal, lalong magkaroon ng maraming himala. Dahil ang himala ay bunga ng pagmamahal ng Diyos. I believe in miracle. Sa himala, yung kalitliitan na mayroon ka, kaya mong ibahagi sa iyong kapwa para maging pagkain ng bawat isa. Tinapay, sumasagisag ng pagkain. Masarap kumain ng tinapay. Ito po ang dahilan kung bakit marami tayong tindahan ng tinapay. Dahil ang tinapay parte ng buhay ng bawat isa. Dahil sa tinapay, pwede po tayo tumaba, pwede po tayo tumangkad, at iba naman pwede lumapad dahil sa tinapay. Ang sarap ng tinapay ay nakasalalay kapag ito'y madurog sa ating bibig. Malasap po natin ang sarap ng tinapay
kapag ito'y madurog sa ating bibig. Alam niyo po mga kapatid, maraming bagay ang dapat nating durugin sa buhay ng bawat isa. Kailangan madurog yung ating pagiging mayabang. Dapat madurog yung ating pagiging suwail sa kalooban ng Diyos. Dapat madurog yung ating makasarili. Ang daming bagay ang dapat durugin kung gusto lamang natin yung pagbabago sa buhay. At ang pinakadakilang himala na ginawa ni Jesus nangyari sa Eucharistia. Nangyari sa Eucharistia ng tinapay at alak ay naging katawan at dugo ni Kristo. Ito yung the thanksgiving from the heart. Kaya po, kung sino man ang kumain nito, magkaroon ng buhay na walang hanggan. In our brokenness, we become whole again. Kaya po, matuto tayo magbahagi. Matuto tayo magmahal. Magkaroon ng himala ang buhay ng bawat isa. Happy family happens only if one is able to break himself to others. At kapag magawa natin ang bagay na ito, hindi lamang 5,000 ang kaya nating pakainin, but millions of people. At ito mangyayari sa pamamagitan ng paghati ng tinapay ng ating sarili. Our time, our talent, our resources para po sa kaharian ng langit. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo ang nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit, na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa ng pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipagmahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kami pahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Malay kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikap, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu. Ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghaing ito. At sa pamamagitan nito, ikay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ay iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso na pinarangalan sa pamuhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan, inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan ang malasakit ng mga olirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dati nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtisang kusang lalo maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Yun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot tulang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Aba, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalos-salos katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco ng Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pinapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon po, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin yadyak sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga iniyan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyos ay
Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, binigyan mo ng pagkakataon sa Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad sa pag-aing pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangariang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Umagang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.